dati kasi pumirma ako dyan ng kontrata dyan sa gym na yan, hindi ko rin binasa. Okay. Yung pala yun, isang taon na pala yung lintik na yun. Eh nagamit ko lang ng 3 beses. So yun ang problema ngayon. Ayun. Eh tapos sabi ko, pwede hubang ihinto na natin, hindi naman ako nagpupunta. Eh nakalagay din pala sa kontrata, kailangan ko gumawa ulit ng kontrata. Hindi naman siya ba, walang problema lang, medyo careless ako. Ayun. Because ang contract of adhesion ganito. Yung kontrata naka-prepare na at prepare na ng isang partido at ang gagawin ng kabilang partido, Babasahin. either pipirmahan niya or hindi niya pipirmahan. Ang tanong, valid ba yon? As a general rule, valid ang contract of adhesion. Hindi mo pwede sabihin na naka-prepare niyan, hindi ko masyadong nabase. Kasalanan mo yon because nasa iyo naman ng desisyon kung gusto mong pirmahan or hindi. So, on point, bago mo pirmahan, basahin mo munang maigi. Baka mamaya yung mga pinipirmahan mo dyan, nakala mo kung Speaking ano na. of which, attorney, halimbawa, mag-a-apply ako mag-o-open ako ng bank account. Very common, di ba? Ito kasi yung esensya ng pagkokontrata, no? Halimbawa, may offer ako. Di ba, sinabi ko, DJ Rico, bili mo itong relo ko ng 500,000. Sabi mo, oo. So, yung offer ko, inaccept mo na, may meeting of minds na. So, ang tawag doon, you make a counter offer. So, if you make a counter offer, dapat i-accept ng kabila yun. Or pwede naman yung counter offer, mag-back and forth kayo. Magbigay ako ng example. DJ Rico, bili mo itong relo ko, 500,000. You said yes, walang problema. As I said, meeting of minds. DJ Rico, bili mo naman itong relo ko ng 500,000 pesos. Okay sa'yo? Sabi mo, gusto kong bilhin, kaya lang namamahalan ako eh. Pwede ba 400 na lang? Sasabihin ko, ay, masyado namang mababa. 450. Okay. So, nag-counter offer ka, nag-counter offer ako ulit. Sabi mo naman, 450, 430, magsara tayo sa 430. Ako naman, ganito na lang, 440. Talagang lugi na ako. Tsaka nagsabi ng, oo. So, ang tatandaan mo, ang esensya ng meeting of minds, nagkasundo na kayo dun sa offer. Okay. Pero pag nag-counter offer ka, halimbawa, bili mo ng 500,000, ayoko, gusto ko 400,000, hindi na kita binalikan. Walang kontrata Wala yun. ng kontrata. Because the counter offer was never accepted. Yun. Basta kailangan parehong okay. parties. Dahil pumayag na kayo sa isa't isa. So, halimbawa, may nakontratang nakalagay doon, yung contract of addition, na ito yung mga gagawin mo, hindi ba? O lalo na sa kontrata ng pag-uupa, minsan, hindi ba, nakaredy na yung kontrata. Correct, May nakalagay doon na kapag di ka nakapagbayad ng 1 buwan, pwede ka lang paalisin. O di syempre, huwag naman 1 buwan, gawin naman natin 2 buwan, 3 buwan. So, you can always make a counter offer. Kahit nakaredy na yung kontrata, bago mo pirmahan, basahin mong maigi. Pwede mong pabago. Until such time na magkasundo kayo.